kitang-kita ng mundo ang illegal na pagdampot sa ating Pangulo at sa pagbaliwala ng proseso ng batas. Ang aming pagkakaalam, the President knew na meron sa kanya pagtatangka, subalit alam din niya bilang abogado at piskal na he had to be brought to a court first. Bagay na hindi ginawa nila Torre at ng kapulisan at ng buong pamahalaan. Kaya sa pilitan po siyang dinalaran mo, Admar, ang kwento sa akin ng mga kababayan natin sa airport ng mga pulis. Sabi na sir, handa na kami lumaban. Si Presidente Duterte ang nagpipigil sa amin. Sabi nila, huhubarin na namin sana ito aming mga pangtaas na uniforme at lalaban na kami. Kaso lang ang Pangulong Duterte nagsasabi na relax lang dahil at that point alam niya maaaring magkagulo, magkabarilan pagka pinagpatuloy niya ang paglaban o pagtanggi. Sumama. So, hindi pinapasok si VP Sara, hindi pinapasok sila Senator Bongo, wala pinapasok po sa amin. Tapos, pinilit siyang dalhin sa, nakita natin yung ginawa ni Torre, yung kanyang napakasamang paraan, napakayabang na paraan, napakarahas na paraan ng pagmamaltrato sa Pangulo. Nakita yun sa mga videos na sa pilitan niyang dinala ang Pangulo without a valid warrant. Paulit-ulit na natin sinabi that ICC warrant na sabi ni E.S. Medaldea na hanggang ngayon hindi pa nakikita. Tapos ngayon, nakita natin sa mga pandinig na yung proseso ng paglilitis ay siya ring proseso ng paglilitis dito sa Pilipinas. Subalit ang pagkakaiba, siya ay ngayon hinahatulan at humaharap sa mga banyaga na judge na wala namang kaalam-alam, wala namang ambag, wala namang experience at hindi naiintindihan ang sitwasyon dito sa Pilipinas at yung mga pangyayari ng drug war, yung mga tunay na pangyayari. Dahil di umano, ang mga witnesses na nakuha niya ay puro pala spoon-fed ni Senator Trillanes na isang kalaban sa politika ng mga Duterte. So, that proves that politically tainted yung pagkakaso kay President Duterte at saka binaboy talaga, sorry for the word, ang sistema, ang batas, ang hudikatura, ang justice system dito sa Pilipinas ng pagkakadampot, illegal na pagkakadampot at pagpapakulong kay Pangulong Duterte. So ngayon, nakita natin na spoon-fed pala yung mga witnesses. Ginamitan pa ng corruption money. Di umano, may 100 million pesos pang inabot kay Senator Trillanes para ipanggastos doon sa operation ng ICC dito. So, paano yun? Paano sasagutin sa ICC yun? Hindi naman nila alam. Yun, dahil local issue yun. Paano nila maiintindihan yung sentimiento at tunay na pangyayari na tumatakbo sa isipan at damdamin ng mga Pilipino pre-2016? Alam ba nila na nung bago dumating ang Pangulong Duterte, ayon sa datos ng PDEA at Dangerous Drugs Board mismo, 92% ng barangay sa Metro Manila drug affected. 100% of all heinous crimes committed are drug-related. Alam ba nila na araw-araw napapanood natin sa TV, sa mga news, ang karumal-dumal na krimen na ginagawa ng mga taong involved sa droga, nire-rape ang lola, pinapatay ang pamilya, sinusunog ang bahay, karumal-dumal na krimen na tayong mga Pilipino, takot na maglakad-lakad sa kalsada ng gabi, lalo na kung may mga babae, dahil merong drug addict doon sa kanto na hawak ng mga pulis. Alam din po ba nila ang report na ang sindikato ng droga dito bago dumating ang Pangulong Duterte,
pasok na ang mga politiko, ang mga pulis, ang mga judges, narco-politics na. Hindi mahuli na yung mga kapitan. Tanungin po ng ating mga kabayan, ng mga kapitan nila, nagre-reklamo dahil yung mga hinuhuli nilang pusher at user, nauna pa umuwi ng barangay kaysa sa kanila pagkatapos silang hulihin. Samantalang ang hirap-hirap manghuli. Hindi ko naiintindihan ng mga hukom yun. Isang bagay, Opo. hukom dun sa ICC, isang bagay na naiintindihan ng bawat isang Pilipino dito sa Pilipinas dahil nangyari sa atin. Sa totoo lang, maririnig mo sila nasasabi, iba nung panahon ni Digong, talagang takot ang tao sa droga, takot ang tao pumasok sa krimen, takot ang tao pumasok sa korupsyon, at yung pagmamahal at pagmamalasakit ng isang Pangulo na parang naging tatay sa napakaraming Pilipino dahil naging tagapagtanggol ng Pilipino laban sa mga abusado at kriminal. Wala tayo nakitang ganun, siya lang na hanggang ngayon, nais ibalik ng tao, kaya lakas-lakas ni Sara. Dahil inaasahan ng tao, si Sara ang magpapatuloy ng mga sinimulan ng kanyang ama. Ibabalik niya ang laban kontra droga, korupsyon, terorismo at krimen, at maisusulong natin muli ang federalismo at ang parliamentary form of government para hindi lamang pinaltan ng tao ang mangyari sa administrasyon ni Sara kung siya'y mananalo, pero mapaltan talaga ang bulok na sistema.